Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, tignan natin kung ano yung current energy ninyo. We have Justice. Ano yung dapat ninyong i-embrace this week? We have the Knight of Cups. Ano yung dapat ninyong i-avoid? We have Page of Pentacles at saka Fool. So, ano naman yung possible na maging accomplishment ninyo? We have the Temperance energy. Ano yung blessings, opportunities that might come your way? We have Seven of Pentacles. Obstacle ninyo. We have the Nine of Swords. And ang advice ng Spirit is the High Priestess. Ayan. So, theme ninyo for the week is Six of Wands. Ayan. Celebration ito eh. No? So, well, it's Christmas season, so maraming celebration. This is also a time for wedding. Kaya dito, no, may kasalan eh. So, baka ang iba sa inyo dito is going to attend a wedding, you know. So, pwedeng ganon. This is also kasiyahan talaga, may party-party. Siguro ang iba sa inyo dito, baka meron ding mga engagement party, wedding, mga ganon. Si Six of Wands din, this is tagumpay eh. This is victory energy. So, pwedeng ang iba din sa inyo dito magsa-celebrate dahil meron kayong accomplishments or achievements, no? So, it's really a time for celebration, no? So, congrats sa'yo. So, yung current energy ninyo is justice. No? So, maganda to. Kasi makakamit mo na yung hustisya. Kung ano man ang pinaglalaban ninyo rito, no? Justice will be served. Kung meron kayong kunyari, mga pinaglalaban sa korte, or pinaglalaban sa mga opisina, government, ang tawag dito, government office, kung ano man yung pinoprotesta ninyo, or kiniklaim ninyo na para sa'yo, you know, that will be approved at makukuha mo yan, mapagtatagumpayan mo yan, no? At magiging fair dito magiging fair dito yung judgment. At kung ano ang para sa'yo, kung ano ang deserve mo, yan ang makukuha mo, no? Kaya it's going to be a win para sa'yo. Kasi alam mo, no, anong pinaglalaban mo dito, o anong kiniklaim mo dito, this is for you. You know, ito yung deserve mo. So, ano yung dapat mong embrace? Sa ngayon, we have the Knight of Cups. Okay? So, Knight of Cups is there is an offer dito para sa'yo. So, kung single ka pa, baka meron ditong mag-o-offer ng pag-ibig sa'yo. Meron ditong madiligaw sa'yo. Something like that. Kung pwede rin ang iba sa inyo dito, baka merong mag-apologize sa'yo. Baka merong mga taong or may taong nagkamali sa'yo. May mga shortcoming sa'yo. Merong mga nagawang baka may mga tao dito na merong nagawang pagkakamali sa iyo. So, maaring yun, magkakaroon sa ngayon ng paghihingi sa iyo ng sorry, no? So, yun. And ang kailangan din ninyong i-avoid, kailangan ninyong iwasan is the Fool energy and the Page of Pentacles energy. So, sa Page of Pentacles, meron dito mga offer sa iyo eh. No? Pwedeng may mga offer dito ng bagong trabaho, bagong career opportunity or business opportunity, 'di ba? Pwede rin dito na merong mga may sale of property kayo. Baka kayo yung may binibenta or kayo yung may binibili. So, dapat din yung iwasan dito, no? Na, kunyari, sa mga sale of property, 'di ba? Iwasan ninyo rito, no? Na, alam mo yun, bigla-bigla na lang kayong pipiran ng mga papeles, ng mga dokumento, magbabayad agad kayo, 'di ba?
kung kayo yung bumibili. So, iwasan ninyo maging impulsive. Iwasan ninyo rito na hindi ninyo, na magdedesisyon agad kayo nang hindi ninyo ini-examine mabuti, hindi ninyo tinitignan mabuti mga dokumento. I-verify ninyo, no? Yung mag-ocular inspection kayo, diba? Yung mga ganun para sigurado kayo na alam ninyo kung ano yung nilalaman ng papeles, 'di ba? Kung anong description sa papeles, make sure na yun talaga ang makikita ninyo, 'di ba? Sa inspection na gagawin ninyo. Yung gano'n, yung wag lang kayong maniniwala sa kung ano nakasulat sa papel or kung ano lang yung sinasabi sa inyong mga detalye or impormasyon ng kausap ninyo. Okay? So, iwasan ninyo yan. Na magtitiwala kayo 100% without verification or without checking, 'di ba? So, doon naman sa mga oportunidad, ganun din, no? Iwasan ninyo din, no, na bigla na lang kayo magdedesisyon. Make sure na alamin ninyo mabuti, no, ano yung nilalaman ng opportunity, 'di ba? Magtanong, alamin ninyo, mag-research kayo, yung gano'n. Okay? Kasi marami nang mabubudol sa ngayon, hindi ba? So, para hindi kayo mabudol, hindi kayo maloko. At, si Fool naman, this is, this is taking risk. This is taking a chance. This is starting something new na, alam mo yun, as in, super bago para sa'yo. You know? So, iwasan muna ninyo ngayon na magsimula ng bagong chapter. 'Di ba? Na iwasan muna ninyo ngayon ang pagte-take risk. Just stay put muna kayo, no? Stay put muna kayo. Huwag muna kayong sumubok ng mga bagong ganap sa buhay na lalo-lalo na kung hindi pa ninyo yan nagagawa before. Now is not the time to take risk. Now is not the time to take a chance. Okay? So, maghintay kayo ng konti pang panahon, no? Konti pang panahon, timing lang yan. So, huwag kayong magmadali sa ngayon. Alright? So, ano yung possible na accomplishment ninyo? We have the temperance energy. So, temperance is patience. Diba? This is about patience. So, siguro lagi kayo nagmamadali, no? Sanay siguro kayo na baka impulsive din kayo, baka lagi kayo nagmamadali. So, ngayon, no, na hinihingi sa iyo ng spirit, no, na maging mag-develop ninyo yung patience, embrace ninyo yung patience. So, maaring isa yan sa malaking accomplishment ninyo, 'di ba? Na matututo talaga kayo magantay, matututo kayo ngayon na maging pasensyoso at pasensyosa, no? So, that's really beautiful. So, ano yung blessings and opportunities na maaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon? We have the Seven of Pentacles. Ayan, so talagang patience is a virtue, 'di ba? At patience is what you really is going to embrace sa ngayon. Kasi sa Seven of Pentacles, this is also about waiting for the right time. Alam ninyo na namumunga na yung mga tanim ninyo, pero matututo kayo mag-antay din dito. Kasi nakikita nyo din na hindi pa ready, hindi pa hinog ang mga bunga ng itinanim ninyo. So, this is really beautiful din na matututunan ninyo talaga na mag-develop sa sarili ninyo ng pasensya. Kasi it's easy said than done, ano? Pero napakahirap talagang gawin, 'di ba? Ang pag-aantay. Kaya ngayon, napakalaking accomplishment niyo 'yan na matututo kayo. It's a blessing na matututo kayo na mag-antay, magpasensya, 'di ba? So, although there is a promise of success dito, there is a promise of wishes coming true dito, no? Yung Seven of Pentacles. But yes, mas magiging malaki, bongga, maganda ang magiging bunga nito, no? Kaya sige lang, magpasensya ka lang, maghintay ka lang, no? At gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo ang nararapat mong gawin. Okay? So, we have the Nine of Swords. We have obstacle. Okay? So, sa obstacles naman, maaaring ito yung ang difficult thing dito na maaaring mararanasan ninyo is yung anxiety, no? Baka mahihirapan kayo rito na kontrolin yung emosyon ninyo, kontrolin yung feelings ninyo, kontrolin yung takbo ng isip ninyo.
'Diba? With the Nine of Swords. Kasi this is about anxiety, stress, yung gano'n. So, baka you are going to be vulnerable this time at mabilis kayong maapektuhan ng, kunyari, kung ano, mga sulsul sa'yo ng mga tao, or maaaring merong mga nagchismis sa'yo ng kung ano-ano. So, mabilis kayong maapektuhan. At baka hindi ninyo makontrol ang sarili ninyo sa ngayon. Kaya matutuluyan kayong may stress, matutuluyan kayong isip kayo ng isip, 'di ba? Kasi maaring, alam mo 'yun, mga tao ngayon very creative, 'di ba? Pupuwedeng meron taong gagawa ng kwento, 'di ba? Tapos ikikwento sa'yo, sasabihin sa'yo, no? Yung manufacture niyang kwento, na maaaring yun ang maging dahilan ng anxiety ninyo, maging dahilan ng sobrang pag-worry ninyo, pero wala naman din palang katotohanan. 'Di ba? Yung gusto lang na magkaroon kayo ng discomfort sa buhay, sa katawan, 'di ba? So, depende, no? Iba-iba yung agenda ng mga tao sa paligid natin. Kaya, wag ninyong dibdibin agad, no? Yung kung ano man ang mga maririnig ninyo, ano man yung mga sinasabi sa inyo ng mga tao, wag mong dibdibin agad kung wala ka namang ebidensya. 'Di ba? Kung wala naman sila maipresentang ebidensya, or kung ano man ang dalhin nilang kwento sa iyo, no? Do something to verify, 'di ba? Bago ninyo isipin ng isipin, bago ninyo problemahin, bago ninyo stressin ang sarili ninyo, i-verify ninyo. Totoo ba? 'Di ba? Yung kwento sa iyo, totoo ba yung impormasyong na nakuha mo? 'Di ba? Bago kayo magpaapekto. Okay? So, yung advice sa inyo from Spirit is the High Priestess. You know? So, gamitin mo yung intuition mo. Tune into your intuition. Listen to the intuitive nudges and messages na bibigay sa iyo ng universe. Kasi, guidance ito. Always remember na yung mga intuitive messages na yan, those are guidance from the divine. At ito yung gagabay sa iyo. Ito yung guidance mo. Ito yung magiging mapa kung saan doon mo titignan kung saan ka dapat papunta. 'Di ba? Anong direksyon ang dapat mong tahakin? Anong klaseng pag-iisip, no, ang dapat mong gawin? Yung ganon. Okay? So, tingnan natin kung ano yung final message ninyo, Pisces. So, we have number 64. Sometimes, life is things. Ayan. So, this is a beautiful reminder para sa inyo na life is not an easy journey. 'Di ba? Laging meron at merong dumadating na mga life hiccups. May mga humps and bumps. May mga obstacles. May mga problema. May mga bagay na mangyayaring nakakasakit sa atin. 'Di ba? Physically or emotionally, no? Kaya there is no perfect journey in life. Yun lang ang dapat nating tandaan, no? Kaya sometimes, 'di ba, nakakapagsabi ang iba sa atin na life is unfair, 'di ba? It's because of how we react, 'di ba? It's how we react. Hindi naman kasi depende, no, sa reaction natin sa mga nangyayari, 'di ba? Pero yun talaga ang dapat nating tandaan, no, na walang perfect journey sa buhay. Paminsan talagang tayo'y kailangan dumaan sa sitwasyon na tayo'y masasaktan, tayo'y magkakaroon ng failure, kasi kung walang mga ganon, hindi rin tayo matututo. Hindi rin tayo mag-grow as a person, 'di ba? Kasi yung mga sitwasyon na ganon, yun ang nagtuturo sa atin. 'Di ba? 'Di ba nga, experience is the best teacher. Kaya kung wala tayong may experience na maganon, na mga sakit, mga obstacle, mga failures, hindi tayo madidevelop into someone na malakas ang loob, matatag, matibay, tigasin, 'di ba? Kaya ano lang 'yun, no? We just need to embrace it, whatever it is happening sa buhay natin. Kasi lahat naman yan ay may dahilan. Lahat naman yan ay may purpose at merong magandang epekto yan sa buhay natin eventually, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.